mga senador. Biglang nagkaisa na patigil ang impeachment dahil dito, halika, anong kinalaman ni Alex Ayala? For what purpose, Counsel? So you can go over the folders and so I can sit down. Trial is suspended. Roma 14 verse 7. Tunay na walang sinuman sa atin ang nabubuhay para sa sarili lamang. Isipin mo ito, dalawang magkaibang kampo ng mga makapangyarihang senador. Handa nang magsubukan at magpalitan ng maanghang na salita sa pinakamainit na impeachment trial ng dekadang ito. Milyon-milyong Pilipino ang nakatutok sa telebisyon, naghihintay kung anong legal na bomba ang sasabog sa Day 12 ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Pero nang idineklara ni Presiding Officer Senator Chis Escudero ang pagbubukas ng sesyon, biglang napatigil ang buong korte. Hindi dahil sa isang matinding legal objection, hindi dahil sa away ng mga abogado, at hindi rin dahil sa brownout. Pero dahil sa isang balitang pumasok mula sa kabilang dako ng mundo na pumatay sa lahat ng tensyon sa loob ng Senado. Ano ang nangyari na naging dahilan upang ang mga magkakalabang politiko ay biglang magngitian, magkaisa at pansamantalang kalimutan ang impeachment drama? Sa gitna ng pampolitikong sigalot sa impeachment court, nagkasundo ang lahat ng senador na ibaba ang kanilang mga legal na baril. Ang dahilan, ang makasaysayang tagumpay ng Filipina tennis prodigy na si Alex Ayala sa WTA 500 Mubadala DC Open. Kahit magkakaiba ang ating pananaw at kahit nagkakasagutan ang dalawang panig sa impeachment court, may mga bagay na dapat tayong lahat ay magkasundo at magkaisa, lalo na para sa mga puyat kagabi sa panonood ng TV. Pahayag ni Senator Escudero, para sa akin, isa na rito ang tagumpay at kampyonato ng ating kababayan na si Alex Ayala. Bago po tawagin ng presiding officer ang kasong nakabinbin sa impeachment court, may nais lamang po akong sabihin sa ngalan nating lahat. Magkakaiba man ang ating pananaw at bagaman magkakatunggali ang magkabilang panig dito sa impeachment court, may mga bagay-bagay na dapat pinagkakasunduan at pinagkakaisahan natin. Lalo na dun sa mga napuyat kagabi kakapanood ng TV. At para sa akin ang isa po dito, ang tagumpay at kampyonato ng ating magaling at magiting na kababayan na si Alex Ayala sa DC Open. Kaya't sa ngalan ng Senado, ng mga senator judges, mga kawani ng Senado, sa ngalan ng magkatunggaling mga partido ng impeachment trial, nais po naming ipabatid ang aming nagkakaisang pagbati kay Binibining Alex Ayala sa kanyang panalo at kampyonato sa DC Open. Tunay na ikinararangal at ipinagbubunyikan naming lahat. Congratulations sa'yo, Alex. Kaya pag may inaantok po na Senator Judge, malamang nanood kagabi. Sa isang sandali, ang Senado na puno ng girian at partisan politics ay naging isang bulwagan ng pagkakaisa. Therefore, napatunayan na may mga pambansang kaganapan pa rin na mas matimbang kaysa sa anumang pampolitikal na away. Hindi lang basta panalo ang naitala ni Alex Ayala, tinalo niya kasi ang world number 3 na si Jessica Pegula sa isang napakatinding laban, 4-6, 6-4 at 6-0. Natalo man siya sa unang set pero bumawi naman siya ng buong tapang sa ikalawa at tuluyang winalis ang huling set nang walang puntos ang kalaban. Dahil sa tagumpay na ito, siya ang kauna-unahang Pilipino sa kasaysayan na nag-uwi ng WTA Tour Level Singles Crown. Umakyat ang kanyang rank mula world number 28 patungo sa world number 20, ang pinakamataas na ranggo na aabot ng sinumang Pilipino sa Open era. Dahil sa pinakitang galing ni Ayala, nagunahan ang magkabilang panig ng Senado na maghain ng mga resolusyon upang bigyang parangal ang mga atletang Pilipino. Si Senator Bam Aquino sa Senate Resolution number 560, binigyang diin niya na tinalo ni Ayala ang isang Olympic gold medalist at Grand Slam champion. Ang kanyang sipag at disiplina ay inspirasyon sa kabataan. Sabi ni Senator Joel Villanueva, tinawag ang panalo na isa sa pinakadakilang tagumpay sa kasaysayan ng pambansang palakasan. Ayon naman kay Senator Francis Kiko Pangilinan, ipinaalala na ang panalong ito ay dapat magsilbing wake-up call sa pamahalaan. Therefore, kailangan mag-boost ng suporta ang gobyerno sa grassroots sports at modernong pasilidad para sa mga atleta. Ang impeachment trial ay magpapatuloy, pero ang sandaling iyon ng pagkakaisa ay nag-iwan ng malalim na aral sa buong bansa. Kung ang isang panalo sa larangan ng sports ay kayang magpatigil
sa matinding awayan ng mga politiko at magbuklod sa isang bansa kahit sa maikling panahon. Gaano pa kaya ang kapangyarihan ng ating Panginoong Kristo na nag-alok ng walang hanggang kapayapaan at pagkakaisa para sa ating mga kaluluwa? Ang katarungan ng tao sa mga korte ay madalas na may kasamang hatian at galit. Pero ang pag-ibig, biyaya at awa ng ating Panginoon Hesus ay nag-aalis ng lahat ng pader na naghihiwalay sa atin. Nakasulat sa aklat ng mga gawa. Gawa 10 verse 36. Ipinadala ng Diyos ang kanyang salita sa mga anak ni Israel na ipinangaral ang mabuting balita ng kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo. Siya ang Panginoon ng lahat. Kaibigan, naghahanap ka ba ng kapayapaan sa gitna ng magulong mundo at walang katapusang awayan sa lipunan? Ang tagumpay ng tao sa lupa ay lilipas, pero ang biyayang inaalok ng ating Panginoon Hesus ay mananatili magpakailanman. Inaanyayahan ka ngayon na lumapit sa Kanya. Isuko mo ang iyong mga alalahanin, ang iyong galit at ang iyong buong buhay sa paanan ng ating Panginoon Kristo. Tanggapin mo ang Kanyang napakalaking awa at ipagkaloob ang iyong buong puso sa Kanya bilang iyong tanging tagapagligtas at Panginoon. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, lumalapit po kami sa iyo ngayon na may pusong nagpapasalamat. Salamat po sa mga pagkakataon na ipinapaalala mo sa amin na mas dakila ang pagkakaisa at pag-ibig kaysa sa anumang away ng pampolitika sa aming bansa. Ipinapanalangin namin ang aming bayan at ang aming mga pinuno o aming Panginoon Diyos. Bigyan niyo po sila ng karunungan na magpakumbaba. Pero higit sa lahat, ipinapanalangin namin ang bawat pusong nakikinig at nanonood ngayon. Naway matagpuan nila ang tunay na kapayapaan, biyaya at awa na masusumpungan lamang sa aming Panginoon Kristo. Amin na pong isinusuko ang aming buhay sa iyo. Purihin ka, o aming Panginoon Diyos, magpakailanman. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin at salamat po sa pagpapatawad sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samatiling alang-alang sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus na siya rin po ang aming tagapagligtas. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF at ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.